Gising Kabataan Live! Kabataan gising. Gising. Gising na sining. Ang gising na mensahe. Gising kabataan. Gising. Gising kabataan. Gising Kabataan Live! Magandang tanghali po mga kagising, mga kapamilya, mga kapuso, mga kadabarkads, kahit na ano pa kayo, kasama kayo dito sa aming programa. May magandang hapon at gabi naman po sa ibang parte ng mundo. Sapagkat hindi lamang tayo napapanood sa Pilipinas, Yes. kundi maging sa buong mundo. Ako po si Pastor Basilio Valfebrer, At si Kuya Aris. ang inyong makakasama sa loob ng isang oras dito sa programa ng Gising Kabataan Live! Wow! Yeah. Napakadali ng panahon o ng araw. Parang kahapon lang, Martes ang alas 3 ng hapon, and yet ngayon, eto na naman tayo at narito sa programang ito. Wow! Anong masasabi mo doon sa nakaraang episode natin? Una, parang hindi po tayo nasa quarantine, no? Sapagkat napaka-busy po ng ating ministeryo. Still, yan po yung patunay na hindi mapipigilan ng kaaway ang mga gawain ng ating Panginoon. Pero back to your question, Daddy, napaka-mabungat, napakaganda ng ating usapan last Tuesday, last episode ang pinag-usapan natin is about sa kabataang huwaran ng pamilya. Marami tayong natutunan doon. Actually, merong isang kabataang nag-message sa akin at sinabi niya, Pastor, ako po ay tagapanguna ng maraming kabataan at ang inyong pong programa ay ginagamit ko para mapanood din ng napakaraming kabataan na pinapangunahan ko. At ito po'y nagiging pagpapala at marami po kaming natututunan. Isang kagalakan po sa amin na marinig ang mga ganyang patotoo na mula sa inyo na itong programang ito ay nagiging pagpapala sa inyong pamumuhay. Yes, praise God. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan niyan, pagkat kami po'y daluyan lamang ng kanyang kaluwalhatian at mga gusto po niyang iparating sa ating lahat. At kagalakan po namin, kasi po, kagaya nga po ng sinabi ni Kuya, kami po'y daluyan lamang ng pagpapala. Ang Panginoong Jesucristo po ang pinagmumula ng karunungan at lahat ng mga sinasabi namin dito. Yes. Hindi ho namin ito magagawa kung hindi dahil sa ating Panginoon. Kaya, tuwang-tuwa ho kami nakakarinig ng magagandang patotoo, magagandang comment, or kahit na kung meron kayong mga suggestion, we're willing and we're open for your suggestion. At salamat din doon sa mga nagbibigay ng mga kanilang mga pananaw Yes. at mga suggestion para lalo pa po nating mapaganda ang pagbibigay ng live na programa po namin sa bawat isang nakakasama namin parati. Yes, kaya mga gising, tutok lang po kayo. And if you can follow us sa aming mga account para mas lalo pa po kayong posted and updated po dito po sa ating Gising Kabataan Ministry. So, don't forget po to like our page, Gising Kabataan page sa Facebook po natin, and subscribe and hit the notification bell para po updated po tayo sa GK5 App TV. Then you can follow us also sa GK5 App in our Instagram at GK5 App. Then lastly po sa Twitter natin, GK5 App at 5GK. Yan po ang mga accounts natin para mas lalo nyo pong matutukan kung anong ginagawa ng Diyos dito po sa ministeryong ito. At hindi po kami magsasawa na patuloy na gawin ang pinapagawa ng Panginoon upang patuloy na manggising at magising ang mga kabataan para mag-apoy at magamit ng Panginoon para sa kaluwalhatian lamang ng ating Panginoong Yesus. Yes. Amen? Amen. Kaya alam ko, kayo po'y uma-agree dyan sa inyong mga panonood sa amin at kami po'y nag-i-enjoy lamang. Tayo po'y magkwentuhan, tayo po'y magpalakasan at magpanalanginan sa loob ng isang oras dito po sa Gising Kabataan Live. Yes. Excited much, Daddy? I'm excited too, kaya simulan na natin ang ating programa. Kabataang gising. Wow, napakaganda ng ating pag-uusapan ngayong araw na ito.
Ito ay patungkol sa born again ka ba? O burn again. Wow, di ba? Medyo controversial to eh. Kasi hindi lamang ito sa mga Kristiyano naririnig. Maging ang mga hindi Kristiyano ay sinasabi to. Ano ka ba? Born again? O Burn again. so, tingnan natin pag-usapan natin ang pagiging born again o burn again. Yes. At ngayon, sa atin pong pag-uusapan dito sa Kabataang Gising, pag-usapan natin ang mga born again. Yes. No? Siguro pasimulan natin, ano nga ba yung born again? Di ba? Ano ba yun? Ano bang born again? Reliyon ba ito? Ito ba'y another denomination na dapat ay sinasapian? Ito ba ay isang samahan na dapat ay puntahan? Ano nga ba ang born again? No? Sa banal na kasulatan, doon sa Juan, Kabanatang 3, simula doon sa talatang 3, ay sinabi doon, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Yes. At ang sinabi sa ika-6, ang ipinanganak sa laman ay sa laman nga. At ang ipanganganak sa Espiritu ay sa Espiritu nga. Sa 6 and 7, sabi doon, kaya't ang lahat ay dapat na ipinanganak na muli. Yeah. So, dapat maunawaan natin to. Ang pinanganak sa laman ay laman nga, ang ipanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. Sabi ng kabanatang, ang talatang 6 ng Juan, Kabanatang 3. Yes. At ang ikapito, sabi doon, lahat ay dapat ipanganak na muli. So, ang born again is not religion, it is A relationship with the Lord and an experience with God. yes. So, hindi ito reliyon, hindi ito another denomination, ito ay pakikipagrelasyon sa Panginoon at karanasan sa ating Panginoong Hesukristo. At dapat maranasan ng bawat isang tao dito sa daigdig. Siguro, Daddy, para mas lalong maging clear, magpa-follow up ako ng question, Daddy, para ma-explain mo. Bakit ba dapat tayo ma-born again? Ngayong sinabi mo, ito yung patungkol sa born again, describe natin kung ano yung born again. Ngayon, tanungin natin, bakit ba natin to dapat maranasan? Kasi sabi ng banal na kasulatan, ito po ay dapat natanggapin ng bawat isa. Doon nga sa John chapter 3 verse 7, lahat ay dapat ipanganak na muli. Kasi nung nagkasala si Adan at si Eva, nagkaroon ho ng paghihiwalay Yun. sa tao at sa Diyos dahil doon sa kasalanan. Kaya nung namatay ang Panginoong Jesucristo, doon sa krus ng Kalbaryo, yun yung naging tulay That's right. para muling magkaroon at maibalik yung relasyon ng tao sa Diyos. Yeah. Kaya sabi naman ng Juan 1:12, ang sino mang sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo ay nagiging anak ng Diyos. So, doon nagkakaroon muli, nababalik yung relasyon ng tao sa Diyos at ipinapanganak na muli yung banal na Espiritu Yun. sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. At yung relasyon ng tao sa Diyos ay muling naibabalik. Yun. Kaya, kasi nung napasok ng kasalanan at nahiwalay tayo, natural na ho sa ating magmura, natural na sa ating mag-isip ng hindi maganda, at ang tingin pa nga natin, okay lang yon. Hindi naman masyadong, meron tayong tinatawag na black lie, white lies. So, pero sa banal na kasulatan pala, maliit na kasalanan at malaking kasalanan, parang siling maliit at siling malaki, ay sili pa rin. So, kasalanang maliit at kasalanang malaki, kasalanan pa rin. And it leads to death, Daddy. Yes, at yun po ang dahilan kung bakit tayo nadala at napunta sa kamatayan. Dahil sa Romans chapter 3 verse 23, sinabi doon, lahat ng tao ay nagkasala
at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So gaano ka man kapagbigay, gaano ka man sa tingin mo banal ang sarili mo, lahat po tayo makasalanan sa paningin ng Panginoon. At malibang tayo humingi ng tawad sa Diyos, manampalataya sa Panginoong Jesucristo, tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, doon pa lamang po tayo naboborn again. Doon pa lamang po tayo nagkakaroon ng bagong buhay. So dito sa ating topic na kabataang gising, ito ay yung mga born again. So, parang pag-usapan natin dito, Daddy, yung katibayan ng pagiging born again. Ano Yes. ba yung makikita mo? Kanina kasi po tinugon ni Daddy kung ano ba yung born again at bakit kailangan tayo ma-born again. Yes. So ngayon, pag-uusapan natin kung ano ba yung katibayan bilang born again. Ano yung makikita sa'yo? Ano yung meron ka pag born again ka na? Tama po ba, Daddy? Tama. Oo, kasi maraming tao pwedeng magsalita, born again ako. No, maraming ang tao na pagkakamalan to na sumasama sa loob ng bahay-sambahan ng mga born again at tingin nila sa kanilang sarili, born again na rin sila. Yung iba naman, takot pumasok sa bahay-sambahan ng mga born again kasi akala nila, pag pumasok ka sa bahay-sambahan ng mga born again ka na. Panibagong reliyon. Akala nila papasok sa panibagong reliyon. Oo, akala nila yung mga pagpasok, makisama, ay nagiging kasapi ka na nila. Pero hindi po yon. Yes. May mga katibayan ng banal na kasulatan para masabing tayo ay born again. That's right. At ito yung mga kabataang gising, ito yung mga totoong born again. At hindi burn again. No? So, pag-usapan na natin ang mga katibayan. Yes, Kuya. Daddy. Ay, so siguro, unang-una, nakatibayan ng isang born again, unang-una, tinanggap mo talaga si Kristo. Tama. Okay, so tinanggap mo si Kristo, ibig sabihin po, sabi po kanina, nabanggit na ni Daddy, John 1:12, na ang lahat ng tatanggap kay Kristo At at sumampalataya. sumampalataya ay magkakaroon ng karapatan bilang maging anak. Anak ng Diyos. Yun. Tapos, dagdag ko pa po doon, sabi rin po ng Galatians chapter 2, no, verse 20 ata or 22 ang sabi niya doon, no, kasama siyang napapako ni Kristo. Hindi na siya ang nabubuhay, pero si Kristo na ang nabubuhay. Yeah. So, ibig sabihin, ang isang katibayan po pala ng born again, you really accept Christ Jesus in your life. Pag tinanggap mo siya, ibig sabihin yung ikaw, hindi na ikaw yung makikita, kung hindi yung mga gawa at yung attributes o attitudes na ni Kristo ang makikita sa buhay po natin kasi tinanggap natin si Christ. Oo, bakit mahalaga yung pagtanggap? Kasi sa banal na kasulatan, maging ang demonyo, mga demonyo man, nananampalataya din. Kilala nila si Jesus eh. Actually, eto pa nga nakakalungkot minsan, mas kilala pa ng demonyo si Jesus. Mas may alam pang word of God. Mas may alam pang word of God ang mga demonyo kaysa sa mga mananampalataya minsan. Ouch! Oo, di ba? Kasi minsan, yung mga mananampalataya, mas alam ang buhay ni Cardo sa probinsyano. Yun. Ay, wala na pala. Sarado na pala ang ABS-CBN. O, mas alam pa nila, Daddy, yung batas ng classroom. Oo, uso na yun yan, no? Yung batas ng classroom na Basta yan. mag-comply lang sila. Okay? So, mahalaga na maunawaan natin na ito hindi lamang pagsampalataya, kundi kailangan mo talagang ipahayag ang pagtanggap mo Yes. sa Panginoon. No, mahalaga yon. Napakahalaga sapagkat sabi kung ikukumpisal o ipapahayag ng iyong labi, At paniniwala sa puso. no, at ikaw ay mananampalataya sa Panginoong Jesucristo ng buong puso na si Jesus ay tagapagligtas mo, maliligtas ka. Yes. So, kaya ang kabataang gising ay tumanggap kay Kristo. Kristo. So, ulitin po natin ha, Daddy, ulitin natin para maging clear. Ang tinanggap po ay si Kristo, hindi si Kristi, Yeah. at hindi rin si Christian, Right. kung hindi si Kristo po. Siguraduhin nyo na pagka kayo'y Kristiyano, kaya kayo napunta sa church dahil tinanggap mo si Kristo, hindi si Kristi or si Christian. No? So, tinanggap ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. tagapagligtas. Okay? So,
Kasunod, may bagong Yan, buhay. napakaganda niyan, Daddy. Totoo naman talaga yan. Oo, kasi kapag ka ikay kabataang gising, born again ka, makikita yung bagong buhay sa buhay mo. Anong sabi ng 2 Corinthians 5:17? Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong lilalang. Lahat ng bagay ay lumipas na at lahat ay pawang Bago na. bago na. So, ibig sabihin, lahat ng luma nating pagkatao wala na. Lahat ay pawang bago na. So ano bang ibig sabihin nun, Daddy? Para mas lalo silang maging clear. Siyempre, yung pagbabago din naman, meron talagang instant, meron din naman talagang little by little. Oo. Pero ang ang maganda po talaga doon, may pagbabago. Oo. Pero intindihin natin ano ba yung mga pagbabagong yon. Okay, meron ka ng magandang patotoo. Yun. Diba? Meron ka ng naranasan kay Kristo. No? Kung ikaw ay dating nagmumura, yung ganun yung kasimple, diba? Nung tinanggap mo si Kristo, nagulat ka. Ayaw mo nang magmura. That's right. Kasi may conviction ka na ito ay hindi nakalulugod sa ating Panginoon. 'Di ba? So, nagiging maganda yung patotoo mo. No, yung kung ikaw ay dating may bisyo. Ngayon, Wala nang bisyo. wala ka ng bisyo. Tinatalikuran na. Oo, kasi yung pagtanggap sa Panginoon, may kasamang pagsisisi ng kasalanan eh. That's right. 'Di ba? At yung pagsisisi, sabi ng banal na kasulatan, ay pagtalikod sa kasalanan. No, yung repentance ang sinasabi that That's right. when you repent, before you accept Jesus, you need to repent. Not to repeat, but only to repent. No, so pag sinabing nagrepent ka, yung bisyo mo dati, wala na yon. No? Ano pa? So may tama sigurong ginagawa, Daddy. Mm. So tulad nga ng mga napakinggan natin, so ngayon, hindi ka na nabubuhay dun sa gusto mo lang, kung hindi sa gusto na ng Panginoon. Tama po ba? Tulad ng, for example, nung dating high school ka o nung binata ka, select and collect ka. Right. Pero dahil na naging born again ka, naunawaan mo ng pagpasok sa pakikipagrelasyon ay dapat ding gawin ng tama. Yung mga lahing pikutin, no? Yung mga kabataan ngayon, no? Kapag ka ikaw ay born again, wow, hindi ka na ganun. That's right. Biglang stick to one na lang. Stick No? to one. Binago ng Diyos. Tama ang ginagawa. Sumasamba. Yes, yan pare. No, dati, nahiya kang pumalakpak sa Panginoon. Dati, nahiya kang sumayaw sa Panginoon. Dati, nahiya kang magbasa ng Biblia. Pero ngayon, wow! Sumasamba. Pinagmamalaki mo na. Sumasamba ka na. Dati, hindi umaaten, ngayon, umaaten na. Right. Mga gawain. Yun Oo. yung isa sumasamba. Oo, no? At naunawaan niya na kung kanino siya pumapalakpak, kanino siya sumasayaw, kanino siya umaawit, no? At ang lahat ng mga inaawit ay pawang makabuluhan na lang. That's right. Para sa Hindi Diyos. yung walang kabuluhang bagay. Amen. So, yun ang kapataang gising. Amen? Amen. So, Sorry. kailangan mo minum ng tubig, Daddy. Yes. Dagdagan mo pa siguro. Siguro yung isa pa ay yung nililid siya ng banal na espiritu. Kasi na born again, nabuhay din yung espiritu na meron siya. So, nalilid siya. Katulad ng sinabi mo kanina, Daddy, may conviction na dating nagmumura, ngayon nararamdaman niya na, ay, masama yun. At that is the conviction of the Holy Spirit. Right. Nagsisimula mo ng maramdaman na ikaw ay may conviction na. Pinapangunahan ka na ng banal na espiritu. Sabi nga ng Romans chapter 8 verse 14, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. Yes. So, ibig sabihin, kapag ka ikay pinapangunahan ng banal na espiritu, anak ka ng Diyos. Yun. Born again ka. Yes, You hindi ka get born it. again. Hindi ka born again. Yes. So, yan ang kapataang gising. May conviction, may pangunguna ng banal na espiritu. At pang-apat, ipinapamuhay ang salita ng Diyos. Praise the Lord. Napakahalaga nito. Yes. We are doer and we are not just A hearer. hearer of the Word of God. Yes, No? amen. So, dapat maunawaan natin to. Sapagkat sabi ng James 1:22, Let's be a doer of the word. Let's not just be a hearer. Oo. Maging tagapaggawa po tayo ng salita, hindi lang nakikinig. tama. So, ang kabataang gising hindi lang pasok dito, Labas. lagpas doon, Yes. kundi
marunong siyang mamuhay ng mabuting balita ng ating Panginoong Heso Kristo. Yes. So ito ang mga born again experience and signs. No, ito yung mga tanda. Ano? Kaya tanungin natin sila, kabataang gising, meron ka nito, hindi ba? Yes. At Ikaw ba ay born again! or burn again? So, yan po ang ating kabataang gising, mga tanda, no? Oh, katibayan ng Katibayan kabataan gising na- na born again. Ikaw ay kabataang gising na born again. Yes. Ngayon makakarinig tayo ng patotoo. At ang patotoo ay mula sa Rizal. Kung nung nakaraan mula sa Batangas, ngayon ang magpapatotoo ay mula sa Rizal. Pakinggan po natin ang kabataang gising na may magandang patotoo na mula sa sa province of Rizal, si Eunice. Hi mga kagising! Ako nga pala si Patricia Eunice Bizabala. Pwede niyo po akong tawaging Ate Eunice, taga Teresa Rizal. Gusto ko pong magbahagi ng buhay ko sa inyo sapagkat malaki ang naitulong ng gising kabataan sa aking buhay. Nang nagsimula ito sa Powered Up 5, Unlimited, God is Powerful. And ang gising kabataan ay first time ko lang ito nakita sa bookstore. Nakita ko to sa bookstore nang pumasok ako, nandun yung mga poster, and then tiningnan ko yung topic. Sabi ko, ang gaganda ng mga topic. And then nandun yung word na be refresh, be transform. Kaya naging excited ako. So, ang ginawa ko, ibinalita ko to sa mga ka-churchmate ko. And niyaya ko sila na umattend din dito. Nagpaalam kami kila pastor. And then, by the grace of God, pinayagan naman po kami kahit malayo po ito sa Cuneta Astrodome. And then, nung nandun na po kami, grabe yung mga message na aming narinig. Talagang mabibless ka eh. Kaya naman nung nagkaroon din ng altar call si Pastor Alice para sa mga worship team, pumunta kami lahat ng mga part ng worship team. And then, yung word na nag-impact sa akin doon is, anong meron kang relasyon sa Diyos? Na part ka ng isang worship team, meron ka bang intimacy na relasyon sa Diyos? Na kahit hindi mo sila kasama is meron kang personal devotion sa Kanya. And that time, nakapikit ako. And then, I feel the presence of the Lord. Na habang nakapikit ako doon, tinatawag ko ang pangalan ng Panginoong Jesus. Jesus, tumatalon pa ako kasi feeling ko, nandun siya. Gusto ko siyang puntahan, abutin, kasi layo-layo ko sa kanya eh. Tawag lang ako sa kanya ng tapag. Sabi ko, yun na palang laman ng heart ko. Na napakalayo ko sa kanya. Kaya inaabot ko siya. And then, iyak ako ng iyak nun. Then after nun, nagkaroon ulit ng altar call naman si Tatay Bal. And grabe din yung nangyari dun sa akin. First time ko na experience na matumba na hindi ako nasaktan. Naramdaman ko yung spirit ng Lord sa life ko. Na after I confessed my sin, kasi nung pumunta ako sa gising kabataan, wala pa akong malalim na relasyon sa Diyos. Kilala ko siya, yes. Part na ako ng worship team, nagsisimba na ako. Laking simbahan po ako kasi anak po ako ng pastor.
Ganun pa man, second year high school pa po kasi ng ibang bansa na si Papa. So, ang communication lang po talaga namin is through call. Wala pa po nung messenger, kaya hindi din po namin siya nakikita dun sa mga screen or like katulad ng ganito na meron ng messenger video call. And hindi naman siya everyday tumatawag noon kasi mahal po yung pang-call nun sa ibang bansa, tatawag dito sa Pilipinas. And boring ng life ko noon eh. Kaya naghahanap ako ng mga kaibigan, ka-textmate. Uso po kasi noon yung clan. So napasama ko sa clan po noon. And meron akong naging close doon, tapos gusto kong ligawan, then niligawan ako, naging kami. Tumagal kami ng 4 years, diba? 4 years ko siyang boyfriend. Pero hindi naman kami araw-araw nagkikita. Sometimes 3 months. Tumagal po kami dahil dun sa ganung relationship, long distance. But then, ang pinaka-point po dun is, nag-break po kami, kaya ako broken-hearted. Ayan. Ganun naman, naniniwala kasi ako dun sa nangyaring yun. Yun yung naging way eh. Yun yung naging way, kaya ako nakilala ang Lord. Kasi noong 2015, nawala na kami. Dahil broken ako, kilala ko siya. Siya yung sinisigaw ng puso ko at bukang bibig ko. Simula pa naman noon pa po, kahit naman may boyfriend po ako, wala po akong best friend na mapagkukwentuhan, talagang nasasaktan ako, hindi alam ng magulang ko, kapatid ko, umiiyak ako. Lagi ko lang tinatawag, Lord, nasasaktan na naman ako, umiiyak na naman ako. Sabi ko, bakit ganito po yung ugali niya? Bakit po ganito yung nararamdaman ko? Hindi ako natutuwa. Siyempre, ang tears natin napakahalaga. Di po ba? That's why may mga nananalangin din po sa akin. And then, kaya yun, nag-break kami. Dun, lumalim yung relationship ko sa Lord. Kasi siya yung lagi kong tinatawag. Ang mga awitin ko nun, take me out to the dark, my Lord, I don't wanna be there. Yan kay Gary B. And ang mga kantahan ko din nun, mga City Harvest, kasi nagpapaawit ako nun eh. So, alam mo po yun na kahit na nasasaktan ako, gusto ko pa rin umaawit sa Lord. Gusto ko pa rin umaawit sa Lord. Actually, ang isa sa mga ugali ko for God's glory po, kapag nahihirapan ako, lagi kong tinatawagan sa Lord. Si Lord lagi ang hinahanap ko. Nag-expect ako sa Lord. Lord, nasasaktan naman ako. Bibigay ka naman ng word sa akin. And then, yun ang pinaka-importante. Nagbibigay si Lord ng pag-asa. And then, after na nun, so balik na tayo dun sa altar call na kinonfess ko na sa Lord, na ganito yung sin ko, na tumagal yung relationship namin na hindi maganda, ang daming nangyari, and nagkaroon ng restoration ng life ko. Then after nun, little by little, tuloy-tuloy lang, patuloy na akong umaattend sa Gising Kabataan. Part of 6, 7, 8, and tuloy-tuloy na 9, 10. Ayan, hindi na po yun natigil. And then, ang mga nagbago sa akin marami. Pagmamano sa mga matatanda, yan, sa mga magulang, and then, nagkaroon na ng pagbabago din when it comes sa paggalang mo sa Lord. Na mahihiya na lang ako kapag gumawa ako ng isang bagay na hindi nakakapagbigay ng glory sa Kanya. Na ngayon, kung gagawa man ako ng isang bagay na hindi makapagbibigay sa Kanya, talagang
magkakaroon agad ng realization sa isip ko. Sabi ko, Lord, tama ba yung ginawa ko? Lord, nakasakit po ba ako? Mananalangin agad ako niyan. Ganun na yung impact ng word at relationship ko sa Lord. Basta patuloy lang po tayo. Gising! Gising! Yes, gising! I love this portion as well. Kasi ito yung pagkakataon natin para manggising sa mga Kristiyanong tutulog-tulog. Yeah. Sa mga Kristiyanong nagkukunwari para naman magising. Sa pamamagitan nitong portion natin na ito, magkaroon naman ng paggising. Yes. Kung talagang tulog kasi may mga natutulog at may nagtutulog-tulugan. Pinakamahirap gisingin yun, Daddy. Yon ang pinakamahirap actually gisingin. Di po ba? At sa ating pag-uusapan ngayon is itong gigisingin natin yung mga burn again. Yung mga Kristiyano na pero yung iba ng lamig at yung iba naman umaating nga pero hindi nakikita ang pamumuhay bilang isang Kristiyano. No? Ano ba yung mga burn again style na yan? Sige. No? Okay. Simulan na natin, Daddy. Simulan natin ang usapan. Makisalo po kayo. Yes. Meron ba kayong kilalang burn again na nakikita yung hindi nakakalugod ang ginagawa at kulang na lang sigawan niya na, gising! So, pag-usapan na natin, Kuya. Siguro bago natin banggitin yan, Daddy, nabis ko to So sa mga burn again, huwag kayong huwag ngawa, gumawa kayo. Gising. Yes. Saya nito Oo. Yung mga gusto kong pambanat. So, ito yung mga dapat punong iwasan natin at yung mga burn again. Ito yung dapat magising sa kanila. Unang-una, yung nagpapatuloy sa kanilang mga bisyo. Yung maaring umaatin na ng church, umaatin ng fellowship, pero yung katotohanan pala, pag wala si pastor, hindi nakikita si brother at si sister, may ginagawa at yung bisyo nila yun. At yan ang nakakalungkot kasi minsan yun ang naibabato sa ating mga Kristiyano. Yes, Diba? Pag nakita ng kapitbahay, oh, brother, burn again ka na ba kasi nagiinom ka na ulit? Diba? Tama. So, nakakalungkot or hindi lang yung hindi lang yung bisyo, pati yung droga. Yes. May pinagbabawal na gamot. May mga ganyan Uma-attend na, pero bumabalik-balik pa. Pero hindi lang, Daddy, vices Gusto kong dagdag to. Hindi lang vices, hindi lang droga, hindi lang marijuana. Pero yung pinaka nakakalungkot ngayon sa church is yung cyber addiction. Right. Yung tipong Mobile Legend. Tama. ML. Yeah. No, at ito yung palipasan ng oras. At nakakalungkot kung ikaw ay Kristiyano at ngayong lockdown ay nauubos mo ang oras mo para mapataas mo ang iyong score, mag-level up ka sa Mobile Legend mo. Samantalang yung spiritual life mo ay hindi nagle-level up. Yeah, that's right. Gising! So sabihin ko yung sinasabi ni Daddy lagi, bato-bato sa langit, tamaan, umaaray. Siya na nga! Di ba? Kapag ka tinamaan ka, ikaw yun! Yes, pero maganda naman yun, Daddy. Oo, huwag Tinatamaan. umilag. Kapag ka ikaw ay tinamaan ng salita ng Diyos, na alam mong ikaw naman talaga yon at dapat kang matuwid, huwag ka nang umilag at ibato mo sa iba. Tanggapin mo na kasi sigurado ko, gising ka pag tinanggap mo. Makakayain ka ng Okay, Diyos. makakalaya ka. Ano pa? Balik sa dating ugali. O in short, yung sinasabi mo lagi, Daddy, BSDU. Yes. Lagi ko ito nasasabi mga tao, mga Kristiyano, BSD, yung balik sa dating ugali. Pinagsisihan na yon. Tapos mga ilang months lang, o yung iba nga, ilang araw lang, balik na naman, nandun na naman sa dating pag-uugali. Nandun na naman yung mga dating iniwanan niya na. Gising! Yes. Hindi po tayo born again po tayo. So, di ba? Ano yung mga dating ugali, Daddy, na minsan nababalikan? Sa tingin mo, Daddy? Pagiging masungit. Yun. No? Yung konting lang, sungit-sungit. Kaya yung mga kapatid, minsan sasabihin, kaya
ba born again ka na? Pag lalaki, suplado, no? Oo. Kala ko ba born again ka na? Bakit ang sungit mo? Bakit ang suplado mo pa rin hanggang ngayon? O, di ba? So, sino ba naapektuhan? Yung pagiging born again natin. No? Kaya sasabihin nila, di kaya ta born again eh, burn again kaya ta eh. Di ba? Yeah. So, isip-isip mo, gising. So, siguro isa pa yung mga magagalitin. Oo. Ay, no. So, yun yung mga minsan bumabalik sa ugali natin. Sabi mo nga rin sa mga preaching na narinig ko nung bata pa ako, until now naman, ang pinaka nakakatakot po na multo ay hindi yung multong nakikita natin, kundi yung multo na nagbabalik na ugali natin. Oo, kasi hindi naman nakakatakot yung multo. Takot yun sa Kristiyano. That's right. Sa Takot- totoong born again. Sa totoong born again. Takot ang masamang espiritu. Sa totoong born again. Pero ang nakakatakot ay yung pagbabalik ng dating Yes. ugali, di ba? So kung bumalik yung pagiging magagalitin, masasyak sila. Ano nangyari to? Ano nangyari sa'yo? Born again ka ba? Burn again ka na. Di ba? So, kamusta po? Baka bumabalik-balik at nagbumulto-multo ang pagiging gagalitin. Kasi, lalo na sa mga nanay at sa ibang mga hindi makapag-online ngayon kasi walang pera dahil nagtitipid si nanay at si tatay. Si nanay at si tatay may sakit na therapist. Hindi, laperitis po pala. Laperitis. Laperitis. So ano yung laperitis? Wala pera, kaya minsan mainit ulo. Pag wala ng budget, lalo na ngayon, lapang ayuda, walang pambili, umiinit. Si nanay nagiging rapper. Oo. Diba? Lahat na ng anak, tinawag. Oo, nagiging rapper kaya rat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 . At si kabataan naman, mainit ang ulo, baka naman nagiging burn again ka. Yes. Kasi nagiging magagalitin ka kasi hindi ka makapag-chat dahil wala kang pang-load. Yes. Namomroblema ka dahil lang sa load. Naku. Kaya, buti man lang sana kung manonood ka ng Gising Kabataan Live. O kaya aatin ng fellowship sa via Zoom or via Facebook Messenger. Yeah, magiging kapakikinabang. Pero kung magma-Mobile Legend ka lang, lalaro-laro ka lang dyan. Nako, nag-aaksaya ka lang ng oras. Nag-aaksaya ka lang ng pera. Yes. Ano? So, huwag tayong burn again. Yeah. Gising! So siguro daddy magdagdag ako dyan. So isa pa siguro na mga burn again na dapat nating iwasan is yung holy dandaw or self-righteous. Oo. Maraming mga Kristiyano, dahil sa tingin nila, ang tagal nila sa church, hindi na minsan aatin ng gawain. No? Hindi na mananalangin. Minsan tamad na magbasa ng Biblia. So yung mga born again, hindi. Again, kasi sabi natin kanina, it's a relationship. So dapat yun po yung pinapalago natin. Tama. See? So, minsan holy daw tayo no? Minsan self-righteous tayo na hindi na tayo nananalangin, hindi na tayo nagbabasa. Hindi po, kailangan po natin si Kristo, kailangan natin ang Diyos sa bawat araw-araw ng buhay natin. Isa pa dyan yung parang nagiging very familiar na lang. That's Ang right. salita ng Diyos sa katagalan, parang alam ko na yan. Actually, sa totoo lang, maraming may alam na salita ng Diyos, pero hindi ho yun ang problema. Hindi ho yun ang problema. Ang problema ho yun bang alam mo, pinapamuhay mo. Kasi pag hindi natin pinapamuhay ang salita ng Diyos, wow! Wala effect. Wow! Sabi nga ni Babalu, wow! Di ba? Di wow! Di ba? Walang epekto yan. Parang hindi ka naman born again yan, burn again ka, Ang di burn ba? again pala, daddy, may sakit na acne. No? Oo. Acne, alam ko na yan. Oo, all knowing. Sabi nga natin, Google! Yeah, Google. Oo, may mga Search Google. Sasabihin pa lang ni pastor yung verse. Alam ko yan, alam ko yung verse na yan. Kahit pa tulog ako, kaya kong kabisaduhin yan. Hindi ho yan sa pagalingan ng kaalaman, hindi yan sa Yes. pagalingan ng maraming nakakabisadong salita ng Diyos. Yan ho ay pagalingan ng paggawa ng salita ng Diyos sa buhay natin. At kung hindi mo ginagawa yan, kakalungkot yan. Yes. Gising, no? Gising! Kasi burn again. Paano ba burn ka na dyan? No? Sana pa? So, dagdag ko pa, siguro yung pinakaayaw din ng Panginoon, yung magiging mapagkunwari, hypocrite sa English. Ano Oo. yun? Maaaring siguro ang tagal-tagal na nila sa church, pero yung katotohanan, meron pala silang mga itinatago na gustong gawin.
Kaya bandang huli, in the end, lumalabas kung ano yung katotohanan ng puso. Ito yung mga taong may maskara sa Yun, loob mapagkunwari. ng church. No, mapagkunwari. Kasi ito yung mga tao na meron nakatagong kasalanan sa puso. Hindi ipinapakita sa labas. So, nandun lang siya sa puso. Kaya, sa katagalan, lalabas at lalabas yun. Gising! Yeah. Huwag na tayong magtatago. Huwag tayong magmamaskara. Huwag tayong magkakaroon ng pagiging ipokrito Yes. sa ating buhay. That's right. Amen ba? So ano pa? Merong mga tao nagsusugal. Yun, nagsusugal pa. Susugal po, yun yung mga taong katulad ng sinabi natin kanina, no? Takot kay pastor, takot sa mga brother, pero hindi takot sa Panginoon na nakakakita sa kanya. Tama. Okay. No? Takot kay pastor, takot kay kapatid, pero hindi takot sa Diyos. No? Okay lang. So may mga taong galing magsugal. Ang nakakalungkot pa ngayon, yung sugal na online. Yeah, that's right. Usong-uso yun ngayon. Di mo na kailangang lumabas. Pati pala yung laro-laro. One of the thing that I heard, no? May natatalo pala doon. Meron pala mga laro yung na nagpupustahan. Di So, ko alam yun, Daddy. oo, kasi meron akong nabalitaan na ganyan, na natatalo ng malaking halaga sa pamamagitan lang ng games online. So, wow! Gising! Gising. Wow naman! Di ba? Kung ikaw ay born again, dapat ikaw na nagsusugal. That's right, yes. No, hindi tayo, diyan kasama dyan. Eto pa nga, minsan no? Kahit sa basketball, nagpupustahan. Hello! Daddy, pawis. At hindi basketball naman po ito basketball nga, pero may pustahan. Pwede ka namang maglaro ng walang pustahan, di ba? Yes. Ay, nako. Minsan nakakalungkot, pati yung basketball sa PBA or even in the NBA, may pustahan pa, pati yung last digit ng score. Ending ba No, yun? ending daw. Pinagpupustahan din. Huwag ganon. Gising. Yeah. Ano pa? So siguro isa pa dyan yung pagiging madamot. Ayan. Pagbalik ng dating ugali nila, no, yung madamot, Daddy, no? Oo. Kasi madamot ang mga Kristiyano, no, hindi nagbibigay. Oo, nakakalungkot yun, no? Kristyano na. Pero, napakadamot. At nakakalungkot pa nito, hindi lang sila sa kapwa-tao nagdadamot, kundi maging sa Diyos. Ano ibig ko sabihin? Walang pang love gift, walang pang offering, pero may pang load sa cellphone. Walang pang bigay ng tithes, pero nakakabili ng magandang klase ng cellphone. Yes. Di ba? Walang pang tulong sa mission. Pero merong pambili ng magagandang damit. Hindi ko minamasamang bumili ng magandang damit. Pero hello, kung ikaw naman ay bumibili na magagandang damit, kaya mong bumili ng magagandang damit at magagandang klase ng mga kagamitan, palagay ko rin naman, kaya mo ring magbigay na magandang klaseng pagbibigay. Tama ba ako doon? Tama po doon, Daddy. Oh, so ngayong araw na ito, gusto ko pong sabihin sa inyo, tayo po na mga nakakakilala kay Kristong ganap at ganap na pinalaya ng ating Panginoong Jesucristo, nakakahiya na makita po sa atin ang anumang mga bagay na makalamang pamumuhay. Hindi na po tayo dapat nabubuhay sa bisyo. Yes. Sa bisyo ng alak, sugal, sigarilyo, droga, at iba pang bagay na nagiging sani ng mga bisyo. Ito po ay nakasisira sa ating katawan at maging sa ating mga espiritu. Masamang pag-uugali, madamot, magagalitin, suplada at suplado, simangutin o yung sinasabi nilang simang, at marami pang iba. Sinasabi po ng Galatia, Kabanatang 5, Talatang 1, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paaalipin pang muli. Yes. Roma, Kabanatang 6, Talatang 18, pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katuwiran. Yun. Roma 8, Kabanatang 8, Talatang 15, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot. Sa halip,
sa halip ang inyong tinanggap ay espiritu ng pagkupkop upang kayo gawing mga anak ng Diyos at tumawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Yes. Galatia 4:7, ginawa na kayo ng Diyos sa mga anak at hindi na mga alipin ng bisyo o anumang bagay. At gayon, kayo'y mga tagapagmana. Amen. Huwag nawang mangyari ang sinasabi sa Galatia, Kabanatang 3, Talatang 3, sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Napakahangal nyo ba? Nagsimula kayo sa espiritu, magtatapos kayo sa laman? Dapat nating maunawaan na sinasabi ng salita ng Diyos sa Juan, Kabanatang 8, Talatang 36, ang pinalaya nga ng anak ng ating Panginoong Yesukristo ay ganap ng malaya. Amen. Kaya mga kabataan at mga kapatid na born again, na tayo ay di burn again. Huwag na nga, Huwag nawa. gumawa ka. Gising! Gising na sining. Kabataan at tayo'y magbago na. Wow, grabe. Sobrang init ng ating pag-uusap, Daddy. Palagay ko yung iba, umiinit na ang kanilang mga inuupuan habang nakikinig sa atin. At palagay ko yung iba namumula pa nga. At ang alam ko, baka nga meron pa nag-aasaran sa kanilang mga tahanan. Kaya either ang init nila ay either ng pagiging born again or either init ng burn again. Oh, palagay ko nga may nagtuturoan pa sa loob ng bahay. Yung mga magkakapatid, hindi pa born again, burn again. No? Pero ang mahalaga naman dyan ay natututo at nagigising Yeah, tayo. that's right. At nagiging totoong born again tayo. Amen. So, siguro ngayon, Daddy, dahil sobrang init ng usapan natin, kailangan natin ng konting icebreaker. Oo. Palamigin natin ng unti yung sitwasyon at magkaroon ng konting break para mas lalong maihanda sila sa mga medyo matitinding mensahe na gustong iparating ng Panginoon. So, ano pang gagawin natin? Dibuksan na natin ang gising na sining. yes. Kung tayo po ay nakakita ng sayaw ng mga Samoan nung nakaraang linggo, ngayon ay babalik tayo sa awitin. Yes. Sit back and relax. I am very privileged to be here and to minister to all of you. Kanina, habang nandito kayo sa altar call, youth is, wow, the presence of God is really here. Hallelujah. Hallelujah, God. And I just want to render you a song. Ito pong song na to, ito po yung pinanlaban ko sa Hollywood. Actually, madaming pinagdaanan tong song na to kasi pinapapalitan to sa akin. Kasi ayaw nila. Sabi ko, I stand for God. I stand for His Word. And His Word is, youth, it's not for me, hindi lang po sa akin din to, pero para sa inyo. The Word of God is, upon this rock, build His church. Build His church, share the gospel. Share the gospel through your talent. Share the gospel through the skills that you have. You can share the gospel. In this song, it's an old school song, but I pray that you appreciate it. Glory to God. When others see you with spirit eyes, just what they want to hear, you will see the things that never die. You will know and recognize by a simple childlike faith the priceless truth that others will deny. When
likes to dream his dreams when others call a miracle a myth. You listen for eternity as moments as they pass, and see with spirit eyes what others miss. Upon this rock I built my kingdom, and on this rock forever and ever it shall stand, and all the powers of hell itself shall never more prevail against it. For Satan's thrones are built on sinking sand. On this rock I built my kingdom, and on this rock forever and ever it shall stand. Upon this rock of revelation I put a strong and mighty nation, and it shall stand as stones unturned. Upon this rock. If in a simple carpenter you see the Son of God, if you will choose to lose when you could win, if you would give your life away for nothing in return, then you and you would see my kingdom will begin. Upon this rock I built my kingdom, and on this rock forever and ever it shall stand, and all the powers of hell itself shall never more prevail against it. For Satan's thrones are built on sinking sand. Upon this rock I built my kingdom, and on this rock forever and ever it shall stand. Upon this rock of revelation I built a strong and mighty nation, and it shall stand as stones unturned. Upon this rock I built my kingdom, and on this rock forever shall stand. Upon this rock of revelation I built a strong and mighty nation, and it shall stand as stones unturned. Upon this rock I built my church. Upon this Hallelujah. Panggising na mensahe. Muli po, magandang araw. Narito po na tayo sa panggising na mensahe. Nais ko pong basahin ang banal na kasulatan sa bawat isa. Efeso, Kabanatang 4, talatang 21 hanggang 24. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa Kanya. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat nyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos
at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Efeso Kabanatang 5, talatang 1 hanggang 11. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos. Tularan niyo siya. Mamuhay kayo na may pagmamahal tulad ni Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Kayo'y mga hinirang ng Diyos kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam niyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatuwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail, kaya't huwag kayong makisama sa kanila. Dati kayong nasa kadiliman, ngunit ngayoy nasa kaliwanagan na. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid, at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Sikapin ninyong matutunan kung anong kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag nyo ang mga iyon sa pamamagitan ng inyong mabubuting gawa. Mga kabataan at mga kapatid na naririto po sa programa ng Gising Kabataan Live. Ngayon po ay usong-uso yung mga katagang new normal. Mensahe ko po nung linggo sa church is we need to apply a new normal in our life. And the new normal in our life is to be under the presence of God, to put on the righteousness and the holiness of God. Kaya ngayon po, ang mensahe po ng Panginoon na panggising ay ang mamuhay tayo at maisuot natin ang pamumuhay na may katuwiran at may kabanalan sa ating buhay. Mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Mamuhay tayo na ayon sa sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Malinaw na malinaw po ang ating binasa na dapat ay hindi napapakita ni hindi man lamang nababanggit sa ating pamumuhay at hindi tayo nakikisama sa mga bagay na walang kabuluhan dito sa edaigdig. Kagaya po ng walang kabuluhan mga paggawa, mga pagbibiro na halos ay bastos, halos ay walang kabuluhan, o wala tayong natututunan. Sa halip, tayo po ay mamuhay na ayon sa kalooban ng ating Panginoon at nakikita ang kaliwanagan na nagmumula sa ating Diyos. Kagaya po ng ating binasa, sinabi po dito na huwag tayong makisama doon sa mga tao na walang idinudulot sa atin kundi walang kabuluhan o kasalanan na maaaring tayo ay mahawa. Bilang mga kabataan, bilang mga Kristiyano, sa mga panahon ng new normal thing, atin din pong ipakita sa kanila ang bagong pagkatao. Ang bagong pagkatao na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Ang bagong pagkatao bilang tayo'y born again. Ang bagong pagkatao na nakikita ang katuwiran at ang kabanalan
ng ating Panginoong Yesukristo. Ang bagong pagkatao na namumuhay sa katotohanan ng salita ng Diyos at hindi namumuhay sa takbo ng sanlibutan ito. Hindi tayo kayang maapektuhan ng lockdown at malalockdown din ang ating pamumuhay na walang fellowship, walang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, walang pananalangin. Sa halip ang panahong ito ng lockdown, ipakita natin sa buong mundo na hindi kayang patigilin ang mga mananampalataya. Lalo tayong mapapalapit sa ating Panginoon, sa ating pananalangin. We can have an intimate relationship to God through prayer. Atin pong isuot ang makabagong pamumuhay bilang isang Kristiyano na dapat ay nakikita ng mga mananampalataya, na dapat ay makikita ng mga tao. Hindi tayo natatakot. Hindi tayo natatakot sa anumang banta ng COVID-19. Hindi tayo natatakot sapagkat alam natin meron tayong tagapag-supply ng ating mga pangailangan. Kaya ano pong dapat gawin natin? Maipakita natin ang bagong pamumuhay na nagmumula sa ating Panginoon. Hindi tayo takot, hindi tayo namumuhay sa bisyo, hindi tayo namumuhay sa walang kabuluhan. Sa halip, tayo po ay namumuhay sa kabanalan at sa katuwiran na nagmumula sa ating Panginoon. At hindi po tayo nakikisama doon sa mga gawang walang kabuluhan, doon sa mga gagawang hindi makatutulong sa atin para tayo ay lumago sa ating pananampalataya, para tayo ay hindi lumago sa ating pagkakilala sa ating Panginoon. Sa halip, sa ating Panginoon, sa halip, ang ating pong buhay ay ganap na magkaroon ng pagpapakita ng bagong buhay mula kay Kristo. Buhay na masagana. Buhay na may kalusugan na nagmumula sa Panginoon, sapagkat iyan ang pangako ng Panginoon. Tayo'y bibigyan niya ng buhay na kasiyasiya, buhay na malaya, buhay na binago ng Diyos, buhay na punong-puno ng pagpapala. Yan ang bagong buhay na dapat ay nilalakaran ng isang kabataang Kristiyano, ng isang Kristiyano, maging hindi kabataan. Tayo po ay nabubuhay sa bagong buhay ng isang pamumuhay ng isang Kristiyano. May katuwiran, may kabanalan, may malalim na pakipag-ugnayan sa Diyos. Mayroong sapat na panahon na manalangin. May sapat na panahon para magbulay-bulay ng salita ng Diyos. At may sapat na panahon para lalo pang mapalapit ang ating relasyon sa Diyos. Mapalapit at mag-uminit na maglingkod sa Panginoon. Malapit at lalo pang maging matibay sa ating mga pananampalataya, sapagkat ang ating buhay Kristiyano ay naaayon sa isang bagong buhay, buhay na mayroong kaliwanagan na nagmumula sa Panginoon, buhay na mayroong katuwiran, buhay na mayroong kabanalan. So sa umaga pong ito, ikaw ba ay nagliliwanag? Ikaw ba ay nabubuhay sa bagong normal na pamumuhay mula kay Kristo at hindi nabubuhay sa nagdaan, hindi nabubuhay sa bisyo, hindi nabubuhay sa sugal, hindi nabubuhay sa masamang pag-uugali, kundi nabubuhay sa bagong pamumuhay na normal kay Kristo. May kabanalan, may katuwiran, nananalangin, nagbabasa ng banal na kasulatan, at nagpapalalim sa kanyang relasyon sa ating Panginoon. Gusto kong ipanalangin kita sa araw na ito. Ano ang sitwasyon mo? Nabubuhay ka ba sa bagong normal ng bagong buhay?
May katwiran, merong kabanalan, at merong paglalim sa pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Yan ang nais ng Diyos na makita sa iyo sa araw na ito. Simula sa araw na ito, mabuhay ka sa bagong normal ng pamumuhay sa pagiging Kristiyano at pagiging malapit sa Diyos, nabubuhay sa kabanalan, nabubuhay sa katwiran, nabubuhay sa panalangin, nabubuhay sa salita ng Diyos, nabubuhay na merong apoy na nagmumula sa Panginoon upang makitang ganap ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo sa mandaling manalangin sa oras na ito. Minamahal namin Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Diyos na tumawag sa amin. Diyos na nagbigay ng bagong buhay na dapat nakikita sa bawat buhay ng bawat isang mananampalataya. Panginoon, sa oras pong ito, idinadalangin ko po ang bawat nanonood ng programang ito. Hipuin mo po ang bawat buhay ng bawat isa. At simula sa araw na ito, hayaan mo, Panginoon, na patuloy na isuot ng bawat Kristiyano, ng bawat mananampalataya, ang isang pamumuhay na normal. Normal na nabubuhay sa bagong buhay. Nabubuhay sa kabanalan. Nabubuhay sa katwiran. Nabubuhay na araw-araw na nananalangin at nagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Panginoon, dalangin ko na ito po ang maging normal na pamumuhay ng bawat isang mananampalataya. Sa oras sa ito, lalo kaming lumalim sa pagkilala sa iyo. Lalo kaming lumalim sa aming pananampalataya sa iyo. Lalo kaming lumalim sa iyong mga salita. Lalo kaming lumalim sa pakikipagniig sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. Hipuin mo po ang bawat isang nanonood. Ito po nawa ang ganap na maging normal na pamumuhay ng Kristiyano sa pang-araw-araw na buhay. Salamat po, Panginoon. Hipuin mo, pagpalain mo. And I declare in the name of Jesus Christ of Nazareth that each one of us will walk in holiness, in righteousness, in the shining glory of God in our life. In the name of Jesus Christ of Nazareth, today I am declaring a new normal of being a Christian, of being a born-again Christian. Right now, in the name of Jesus, you will walk in holiness, in righteousness. You will walk in the power of the Holy Spirit. You will walk in the Word of God today. You will walk with the power in prayer. In Jesus' name, amen, and amen, and amen. Hallelujah. Okay, i-announce natin ang winner. Kasi nagkaroon na po ng pre-draw bago pa lang magsimula. Ano po, kaya i-announce mo, Kuya Aris, kung sino ang nanalo nung nakaraan doon sa mga comment. So isa lang po ang ating napili ngayon. Isa lang. Kagaya ng nasabi po natin sa nakaraan. At ang mapalad po na magkakamit ng MP4 GK song at ng t-shirt ng Gising Kabataan, walang iba po kung hindi si Kit Harley Bueza. Yay! Congratulations! Yes. Nanalo ka ng MP4 GK song And GK t-shirt. and GK t-shirt. So, papadalan ka namin ng email. Before we end po, bago po tayo mag-close, sa lahat po ng nanonood, please don't forget po na patuloy mag-comment po kayo through this video and huwag din kalimutan pong i-share para mas lalong at marami pa po ang maabot at magising sa mga mensaheng gustong iparating ng Diyos sa atin. Amen. So, huwag kalilimutan, follow, share this video. Okay? Tapos na naman po ang isang oras natin dito sa Gising Kabataan Live. Yes! Napakabilis talaga ng oras, no?
Alam nyo, namimiso namin to eh. Pero ganun pa man, napakaganda ng ating usapan. Tama ba? Amen. Tama po yan. Saka mas maganda pong bitin para mas uulitin. Tama. At aabangan nyo kami sa susunod na Martes ulit, alas 3 ng hapon. Kasi nga, bitin tayo sa usapan natin. Yes. So, see you ulit sa Martes, alas 3 ng hapon, dito sa Gising Kabataan Live!